Anong oras na nga ba? 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon. Ikapito ng Pebrero 2024. 2025 na. Kanina ka papaurong ha. Yung mga minamensahe ko, sabi ko Happy Thursday. Biyernes na ngayon. Ulitin natin ha. Ikapito ng Pebrero 2025 sa ulo ng ating mga balita. Senado hindi magsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Mga kongresista ang pumirma sa impeachment laban kay VP Inday, inuulan ng fake news. Ilang mambabatas umalma. 25 pang kongresista humahabol gustong pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara. Termino naman ni PNP Chief General Romel Barbil, pinalawig pa ng 4 na buwan. Pag-aangkat ng sibuyas, pinayagan ng Department of Agriculture upang mapigilan ang posibleng pagsipa ng presyo nito sa lokal na merkado. Malaking bahagi naman ng bansa uulanin epekto ng 3 weather systems. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, apektado ng 3 weather systems ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Kabilang dito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Northeast Monsoon o Amihan at ang shear line na magdudulot ng maulap na papawirin, kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, wala silang namamonitor na anumang sama ng panahon na maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang bukas o weekend. Sinabi ni Dominguez na asahan ang scattered rain showers at isolated thunderstorms sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, gayon din sa Romblon, Dinagat Island at Surigao del Norte. Epekto ng shear line o convergence ng mainit at malamig na hangin. Samantala, Amihan naman na ang makakaapekto sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region kasama ng Metro Manila at rest of Luzon. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Mindanao, epekto naman ng ITCZ. Magandang umaga Pilipinas! Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Pinayagan na nito ang pag-aangkat o importation ng pula at puting sibuyas na inaasahang darating sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Laurel, ang importation ng 3,000 metric tons ng pulang sibuyas at 1,000 metric tons ng puting sibuyas ay upang masiguro na sapat ang reserba habang naghihintay ng sariwang ani. Sinabi pa ni Laurel, hindi nila ipagsasapalaran ang potensyal na kapusin ng supply dahil maaaring samantalahin na naman ito ng mga walang konsensyang negosyante. Magtaas na naman ang presyo katulad ng nangyari sa mga nakalipas sa panahon. Sabi po ni Secretary Laurel, hindi namin gustong maulit pa ang nangyaring krisis noong 2022. Noong 2022 kasi umakyat ng halos 700 pesos per kilo ang sibuyas. Ang sibuyas po ay malagang sangkap sa kusina ng mga Pilipino dahil sa kinukulang na supply kinukulang ang supply kapag napalala pa ng naantalang imports. Patay sa datos ng Bureau of Plant Industry, ang buwan ng konsumo ay 17,000 metric tons ng pulang sibuyas at 4,000 metric tons ang puting sibuyas naman. Ang inventaryo ng pulang sibuyas matapos anihin noong nakalipas na taon ay tatagal hanggang Pebrero bago magsimula ang panahon naman ng anihan ngayong Marso. Batay sa report ng Bureau of Plant Industry, ang pulang sibuyas na nasa bodega ay 8,500 metric tons na lamang nitong kalagitnaan ng Enero, habang ang putong sibuyas ay nasa 1,628 metric tons. Pinalawig pa ng 4 na buwan ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni PNP Chief
Police General Romel Francisco Marbil. Sa memorandum na may petsang February 4, pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inaprubahan ng Pangulo ang term extension ni Marbil sa kabila ng retirement sana nito sa edad na 56. Hindi naman binanggit sa memorandum kung anong dahilan ng pagpapalawig ng termino ni Marbil. Sinabi naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo na nangako si Marbil na titiyakin itong maayos at magiging mapayapa ang halalan. The part of the other senior officers na tama ay automatic po na makukonsider for as soon as mag-retire po yung ating GPNP, they will still remain in the police service naman po. At again, iwanan po natin yung prerogative po na yan at desisyon sa ating pong Pangulo. Basta sa ngayon po, ang buong PNP po, yung men and women of the PNP fully supports po yung decision po ng ating Pangulo na i-extend po yung termino ng ating GPNP. Si Marbil ang ika-30 PNP chief at miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 dapat sana magretiro ngayong araw, February 7. Itinalaga siya bilang PNP chief noong April 1, 2024. Muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers na mahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na ang tema ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest nitong Pebrero o diyan na maaari na magsumite ng mga entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon, ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, mga tulay, seaports, airports at iba pang mga proyekto na gamit sa pag-unlad o nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Yung conventional category, mobile category at saka yung drone category. 8 grand winners ang pipilian ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ang mga entries ay tatanggapin hanggang July 31, 2025. O puntahan ho ninyo yung www.pagcor.ph/photocon 2025 para po sa karagdagang impormasyon. 9 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, pinabulaanan ni dating Local Government Secretary Menhor Abalos ang mga alegasyon na ang kasalukuyan at dating DILG Secretaries ay minamanipula o ginagamit ng mga sindikato. Kaugnay ng 2022 6.7 billion peso drug haul case. Sa panayam ng 2x2, nilinaw ni Abalos na ang Department of Justice ang nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot sa isinagawang anti-illegal drug operation. Sinabi din ng dating DILG Secretary ang tanging naging papel niya sa naturang kaso ay pag-iimbestiga at pagkilos ng task force. Malinaw naman din daw na lumabas sa CCTV footage na may mga anomalya talaga sa operasyon. Kaya't kinakailangan niya itong paimbestigahan maliban pa sa ginawa ring hiwalay na investigasyon ng PNP. Nagugat ang mga akusasyon sa isang video na in-upload ng retiradong polis na si Brigadier General Narciso Domingo, isa sa mga sangkot sa 6.7 billion peso drug haul. Samantala, tatawid na sa 20th Congress ang pagdedesisyon ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, wala munang mangyayaring impeachment trial habang nasa break ang Kongreso sa gitna ng kampanya para naman sa 2025 midterm elections. Sa kanilang pagbabalik sesyon sa June 2, 2025 na lamang anya maaaring pag-usapan sa plenaryo ang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court.
Posible pa rin mag-convene ang Senado para sa impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte kahit kasalukuyan silang nakareses. Ayon ito kay Batangas 2nd District Representative Garbil Luistro, hindi bahagi ng legislative process ng Senado ang impeachment trial kaya maaari itong isagawa kahit tapos na ang sesyon. Ang impeachment process kasi ay constitutional duty din under the Constitution, and I believe that Constitution is silent whether convening an impeachment court has to be done during the session or not. So, sabi nga, if the law does not provide, then we should not provide. So, kung walang prohibition, it's allowed. Possibly, it is pwedeng gawin. No? That is in as far as I am concerned. But of course, I am submitting to the expertise and wisdom of the 24 senators. Sa kabila nito, naniniwala naman si Luistro na kahit kailan ito isagawa, nararapat lamang na nakahanda silang ipresenta ang ebidensyang hawak nila laban kay Vice President Sara. Naniniwala rin siya na mayroong sapat ebidensya ang Kamara para mag-hire ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Samantala, hindi mamadaliin, hindi rin iaantala ng Senado ang impeachment process kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi sila magpapapressure sa kahit sino man para bilisan ang proseso pero gagawin nila ang trabaho ng maayos at naaayon sa saligang batas. Hindi namin ito mamadaliin, pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Ayon kay Senator Chis, bagamat walang updated na mga lituntunin ng Senado, may existing rules naman na kanilang susundin pagdating sa proseso ng impeachment. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. That the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. May ababaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Bawal ang electronic o e-signature sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang nilinaw ni Senate President Francis Escudero kasunod ng pagpirma ng 215 na mga kongresistang pabor na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Paliwanag ni Escudero sa ilalim ng e-governance law, tanging sa resolution, bill at committee report lamang pinapayagan ng e-signature at hindi sa impeachment complaint. Dahil dito kailangan muna niyang suriin ng Sekretary ng Senado ang pirma ng mga kongresista na pumabor sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Irerespeto naman ng mga miyembro ng House Impeachment Prosecution Team ang desisyon ng Senado na wag munang aksyonan ang inihahing impeachment case ng Kamara de Representantes laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Lawrence Defensor, isa sa mga prosecutor dahil ang Senado ay isang independent body, iginagalang ang kanilang independence. Kaya't iiwanan lang daw po ito sa interpretasyon ng Senado. Iginitama ni Defensor na iginagalang ng Kamara ang magiging desisyon ng Senado tungkol sa timeline ng paglilitis. Ibinahagi naman ni Congressman Rod Gutierrez ng One Rider Party List, isa pa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, ang mga pahayag ni Defensor tungkol sa likas na katangian ng proseso ng impeachment trial. Sinabi ni Gutierrez na maaaring magpatuloy ang paglilitis kahit magkaroon ng bagong miyembro ng House matapos ang eleksyon sa Mayo dahil ang Senado ay isang continuing body. Samantala sinabi naman ni Assistant Majority Leader si Lonto Adjong ng Lanao del Sur, ang eleksyon sa Mayo at ang posibilidad ng isa o dalawang miyembro ng House Prosecution Panel ay hindi na makasama sa darating na 20th Congress ay hindi dapat makaapekto sa impeachment trial.
Itinanggi ng Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman siya sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Pagdiriin pa ng Pangulo, hindi maaaring makialam ang executive branch sa impeachment laban sa bise. Bagamat napag-uusapan anya nila ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista ang tungkol dito, hanggang tanong lamang tungkol sa nangyayari ang kanilang maaaring gawin. Sa kabila nito, sinabi ng Presidente na naaayon pa rin naman sa constitutional mandate ang ginawa ng Kamara. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Dallas, Texas. Bukas din ang Pangulong Bongbong Marcos sakaling humirit sa kanyang Senado para sa special session upang matugunan ang impeachment complaint laban naman sa Vice President. Sa Malacanang press briefing, sinabi ng Presidente na kasalalay sa mungkahi ng mga mababatas ang pagkakaroon ng special session at hindi ito magmumula o hindi sa kanya magmumula ang request. Wala rin naman na niya siyang magagawa ngayon dahil itinuloy pa rin ng Kamara ang impeachment complaint kahit pa nasabi na niya noon na wag nang ituloy dahil aksaya lamang ito ng oras. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Una namang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na para lamang sa mahalagang bagay tulad ng panukala na kailangang agarang may pasa ang pagpapatawag ng special session. Ayoko ng impeachment. Ayoko ng destabilisasyon. Ayoko ng revolutionary government. Ayoko ng resignation. Ayoko ng gulo. Ito po ang mga reaksyon ni Senator Amy Marcos makarang i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte na malapit niyang kaibigan. Kalip na mag-aksaya niya ng oras sa mga isyong ito na hindi naman makatutulong sa bayan, sinabi ni Senator Amy, dapat tutukan ng gobyerno at ng mga mababatas ang tunay na problema ng mga mamamayang Pilipino. Kabilang sa tinukoy ni Senator Marcos sa mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, mababang sahod, ang kakulangan ng suporta sa mga magsasaka, mga PWD o mga seniors at iba pang sektor ng lipunan. Ginit pa ni Senator Amy, hindi impeachment o destabilisasyon ang solusyon, hindi ito sagot sa mga hamon na kinakaharap at ito'y nakakahiya. Nananawagan din ng senador sa lahat ng mga Pilipino sama-samang harapin ang tunay na problema ng bayan, bigyang prioridad ang pagtugon sa maghihirap ng nakararami upang mapawi ang kanilang pagtitiis at makamit ang tunay na pagbabago. Magsisilbing senator judges ng impeachment trial ang mga mahahalal na senador ngayong midterm elections. Sinabi ni Comelec Chair George Garcia sa panayam ng DCRH at radyo natin, kung ano naman ang magiging katungkulan ng natitirang senador at ganoon din ang kanilang magiging tungkulin. Kung sila ay maaabutan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umpisa ng kanilang termino sa June 30, kasama na sila sa mamamahala rito. Bilang isang halal na senador, kung ano yung mga kapangyarihan, karapatan, duties ng isang 12 senador na natitira, ay yan din po ang mga kanila magiging kapangyarihan, duties at katungkulan. Kung kaya kung mapag-abutan po sila ng katulad dyan na isang impeachment trial, sila po ay mamamahala nito at sila magiging senator judges na maglilingkod sa impeachment na yan. Bali po ang start po ng kanilang termino ay June 30, 2025 katanghalian po. So, yan po magsisimula. So, yung naman pong mga retiring, yung mga tapos ng term, June 30 rin po ang katapusan ng kailan. Sa ngayon, nasa Senado ang niyang desisyon kung anong mangyayari sa impeachment complaint. Pero sabi na nga ni Senator Chis, nag-adjourn ng Senado, walang magiging trial habang sila ay nakabreak. Pero pagdiriin din ni Garcia, walang malalabag na batas kung hindi man ito maaksyonan agad sa pagbabalik ng sesyon sa June 2.
Ay, po, yan po, Sir Henry, Ma'am Karen, ay talagang nakadepende sa diskresyon ng Senado. At yun nga po, sa June 2 to 9, yan po yung pagkanilang muling pagre-resume, ay pwede mangyari ang lahat, pwede magsimula ang lahat, pwede ma-dismiss ang kaso, pwede ituloy ang kaso. Yan po yung diskresyon ng Senado bilang isang impeachment. Pero court ngayon. kung hindi na nila papansinin nga ho at sasabihin nila, di, hayaan na natin yung papasok ang umakto rito, wala naman silang lalabaging batas doon. Wala rin po kasi yan po ay call ng liderato. Mas political kaysa legal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito naman ang pananaw ni Senatorial Candidate Ping Lacson kasunod ng paglagda ng mahigit 200 miyembro ng Kamara para mapatalsik ang pangalawang Pangulo. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview for 2025 elections, sinabi ng dating hepe ng pambansang pulisya at dating magaling na senador, si Senator Ping Lacson, lubos na nakaka-impluwensa ang pananaw ng Malacanang at mga mambabatas sa naging resulta ng impeachment. Alam naman natin, hindi naman talaga legal masyado. May legal din, pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Kasi, alam mo na, malaking factor din yung kung ano yung magiging kumpas ng Malacanang, whether ito'y kitang-kita o kaya medyo subtle, malaking bagay yon. Pero para kay Lacson, hindi healthy ang pagpapatalsik ng isang opisyal ng gobyerno na nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng isang bansa. Sabi nga nila, if there's 100 million reason, sabi lang nila if there's 100 million reason, talagang malilito ka kung ano ang iyong kakampihan. Ano 150 million reason? Kaya naman dinadagdagan nyo. Sabi ko lang 100. Hinundina ng mga miyembro ng Kamara de Representantes sa smear campaign laban sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Pinabulaanan ni One Rider Party List Representative Roger Gutierrez ang maling impormasyon na ikinakalat sa social media na merong kapalit na pondo ang pagmirma sa reklamo. Sa amin ni Gutierrez, we categorically deny such allegation. Binigyan din ni Gutierrez na ang ganitong klase ng mga fake news ay nagpapakita ng pangangailangang ituloy ang investigasyon tungkol sa misinformation at disinformation campaign sa bansa. Kinampirma naman ni Deputy Majority Leader Zia Alonto Jong na inaasahan nilang lalabas talaga ang mga paninira at mga fake news matapos ang pagsasampa ng reklamo. Nagbabala si Jong na ang fake news ay ginagamit bilang diversionary tactic upang linlangin ang publiko at sirain ang proseso. Ginit din ni Jong na seryoso ang mga aligasyon laban kay VP Sara, kabilang ang kasong betrayal of public trust, maling paggamit ng pondo ng bayan at maging ang paratang na nagpaplano siyang ipapatay ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay ng matapang na pahayag si Jong laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon at sinabing hindi uurong ang mga mababata sa kanilang konstitusyonal na tungkulin sa kabila ng tangkang pagsira ng proseso. Magandang umaga, Pilipinas! 4:25 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 4,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan yung unang item na hinahanap natin ay matatagpuan sa pinahihirapan pa natin O sige, upuan. Hulaan nyo nila anong klaseng upuan yan. Yan ba'y galing sa yari sa bakal? Yan ba'y yari sa kahoy? Yan ba'y yari sa plastic? Pero siyempre, definitely, hindi po yan yari sa tubig. Hindi rin po pwedeng yari sa hangin. Ayan, okay. So, bahala na kayo humula. Basta yung isang hinahanap natin ay upuan. Yung pangalawang item ay medyo, ewan ko kung talagang dito, hahanap tayo ng ibang malapit-lapit na clue.
Prinsipyo na lang muna ng P6, hulaan ho ninyo, ha? At least binigay ko na, ha? Hindi na kayo mahihirapan. Basta upuan yung isa na hinahanap natin para hindi na kayo mahirapan, ha? Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Diyan po ninyo ipapadala ang inyong sagot. Ayan, ha? Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan natin mamaya ang iba pang mga balita tungkol sa impeachment. Samantala, sa iba pang mga balita, retrieval operation sa 4 na bangkay mula sa bumagsak na eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, pahirapan. Alamin natin kung bakit mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Mag-alas 9 kagabi, pahirapan pa ang retrieval operation ng SOCO sa mga nagkahiwa-hiwalay na parte ng katawan ng 4 na sakay ng eroplanong bumagsak sa bahagi ng rice field ng Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur, pasado alas 2 ang hapon kahapon. Sa pahayag mula kay Provincial Police Office Public Information Officer, Police Major Jofe Ventura, mag-alas 10 kagabi, 3 pa lamang umano sa 4 na bangkay ang na-retrieve ng SOCO. Dahil sa maliban sa nagkalat ang iba't ibang parte ng eroplano sa malawak na rice field, nagkalat rin umano ang iba't ibang parte ng katawan ng mga biktima. Habang tuluyan na rin binawian ng buhay ang kalabaw na tinamaan ng debris ng eroplano na naputulan ng nguso. Batay sa mga kuhang larawan mula sa PPO Maguindanao del Sur, makikitang pawang foreigner ang 4 na bangkay na umano'y pawang American citizen. Nakipag-ugnayan na rin ang Provincial Police Office Maguindanao del Sur sa Kaap, Cotabato, kung saan galing umano ng Cebu ang eroplano na umano'y nagsagawa ng aerial survey bago lalapag sa Cotabato City via Awang Airport, Maguindanao del Norte. Kinumpirma naman ang US Embassy sa pamamagitan ng public statement ng kanilang spokesperson na US military contracted ang bumagsak na eroplano na isang uri ng Raytheon Beechcraft King Air 300. Yan ang ating follow-up update mula sa Central Mindanao. RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Nakikiramay ho tayo sa mga naulila ng naturang trahedya. Ako, sunod-sunod talaga, no, ha? Sabi nga nila, it comes in threes. Sana huli na ho yan. Mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kung ito ka kapag makapit, madikit at malupit ang bansya, all you need is Pride. At pahirapan ang self-concept Pride, easy at worry-free naman ang laundry sa triple stay-away formula, tanggalang matitinding bansya. Based on test sa chocolate mud and Semperman cotton, gawa po ito ng ACS. Gagastos ng 33 billion pesos ang SM Prime Holding para sa expansion ng commercial property business nito ngayong taon. Kasabay ito ng inaasahang matatag na paglago ng ekonomiya, kontroladong inflation, pagbaba ng interest rate, at mga paggastang kaugnay naman ng nalalapit na eleksyon na inaasahang makapag-aambag sa paglago ng ating ekonomiya. Sa anunsyo ng SM, 21 billion. Ba, laki ha? 21 billion ang kanilang gagamitin para sa mall gross floor area. Nasa 6 billion naman ang kanilang ipupuhunan sa pagtatayo ng 2 convention facilities, mag-renovate ng hotel rooms at pagpapatayo ng bagong food and beverage facilities sa kanilang mga hotel. Bukod pa rito, 6 billion naman ang kanilang gagamitin sa pagdevelop ng mga bagong office towers at mga workspaces. Kabilang dito ang 6 na Ecom Center, 2 tower Grade A office complex sa loob ng Mall of Asia, para sa mga kumpanya ng business process outsourcing, BPO at iba pa. Salamat SM, ano ha? Hindi sila talaga tumitigil sa pag-develop pa. Balikan muna natin ang naging pahayag ni dating Interior and Local Government Secretary Ben Horabelos tungkol ho dun sa drug haul, ano ha? Nagiging issue kasi ito, ano ha? Aris TV? Ako raw ay nauto, no, o kung paano na-tricked. Ang nagdidemanda sa kanya, DOJ na hindi na ako Ang papel ko rito, sabi ko, imbestigahan. At ito lumabas na imbestigahan. Ang DOJ na mismo nagsabi at ang NAPOLCOM. Pangalawa,
kitang-kita ron, no? May nilalabas ng mga maleta, no? Pinaimbestigahan yan on record kasi nakita yung mukha ng mga pulis. Yan, may nilalabas. Nakita yung mga mukha ng mga pulis yan. O nga naman, bakit nyo sasabihin nagagamit sa politika? Gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan pagkatapos ngayon gusto nyo itong mapagtakpan? 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, baka kayo pa may mga importanteng lakad, magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa California. Din sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na ha? At sa lahat ng mga suki natin sa New Zealand, dami pala nakatutok niyan ha. Sa Papua New Guinea, may mga natanggap din ho akong mga text kahapon. Ano ha? Sa mga suki natin dyan sa Japan, Ohio gozaimasu. Mga Pilipino na nandyan po sa Hong Kong, sa Taiwan, kumusta na po kayo ha? Ingat, ingat, ingat. At lagi ho kami nagpapasalamat sa inyong pagsisikap na mapatatag pa ang ating dollar rate. Buti na lang marami tayong OFW. Ines Veneracion at saka si Mon Confiado muling magkakatrabaho sa pelikulang In Thy Name. Uy, maraming nagagalit pag kami mga naririnig na Inday. Kaya pelikula ho ito, In Thy Name. Total na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating lover, Magsing Irog, nagmamahalan na Ines Veneracion at Mon Confiado. Well, sa totoo lang, ang paghihiwalay nila noon ay masalimuot, magulo, kontrobersyal na kung saan ay dumating pa sa puntong nagmumurahan, na kung saan ay dumating pa sa punto na nag-iiyakan. Pero paglipas ng panahon, ang lahat ng galit ay nawala, nabura ang sama ng loob, at ngayon ay sila ay magkaibigan na kung saan ay may kanya-kanya na silang partner. At dito nga sa pelikulang In Thy Name na pinagbibidahan ni Macoy De Leon ay kasama sila. Ang role ni Mon Confiado sa nasabing pelikula ay isang Muslim, habang ito namang si Ines Veneracion ay isang buntis na guro. Masaya ang dalawa sa pakikipagkwentuhan sa amin at mararamdaman mo ang kanilang respeto sa isa't isa. Hindi mo iisipin na dati silang nagkaroon at nagsama sa isang bahay dahil makikita mo yung friendship nila. Sabi nga nilang dalawa, ang tunay na naging ugat kung bakit naging madali sa kanila ang pagiging magkaibigan muli ay dahil nirespeto nila ang isa't isa. Although may mga pinagdaanan sila noon, pero tapos na yon. Ang importante, masaya sila sa kanilang pamilya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas sa alas 4 ng umaga, pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang dalawang social-civic centers sa balubunduking bayan ng Maragusan at New Bataan sa Davao de Oro. Ito'y madalas na tamaan ng natural na kalamidad. Ang nasabing mga pasilidad ay pinondohan ng PAGCOR ng tig 50 million pesos magsisilbing ligtas na kanlungan sa panahon ng emergency, gayon din bilang lugar ng iba pang socio-economic activity ng mga komunidad. Ang Maragusan na matatagpuan sa halos 4 na oras na biyahe mula Davao City, tahanan ito ng halos 65,000 na mga residente, kabilang sa pinaka-prone sa landslide. Sa loob ng maraming taon, ang mga residente ay nag-e-evacuate sa mga public school buildings sa panahon ng kalamidad at madalas na nakakaabala sa klase. Para sa mga mamamayan naman ng New Bataan na madalas ding dumanas sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa, ang bagong pasinayang pasilidad ay isang pagsasakatuparan ng isang panghabang buhay na pangarap
Ayon kay Mayor Gerald Ford Baldin. Sa ginanap na inagrasyon, binigyan din ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor. Bahagi ito ng pangako ng ahensya sa community development at disaster resilience. Bukod pala sa 215 na mga kongresista, meron pang 25 miyembro ng Kamara de Representantes na nais na pumirma sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Marap sa media, sina Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, Assistant Majority Leader si Alonto Jong at Congressman Rodrigo Gutierrez. Isang araw matapos na ihain ang impeachment case laban kay BP Inday. Ayon kay Jong, hindi na isama ang 25 mambabatas dahil wala ang mga ito sa Kamara ng magkapirmahan. Nagpahabol lamang ang mga ito ng verification document upang pirmahan ang reklamo. Kung papayagan ang proseso ng pagtangkap ng karagdagang complainants, aakyat na ng 240 congressmen o mahigit 75% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara ang lumagda sa reklamo. Ipinunto ni Gutierrez na habang matagal nang pinag-uusapan ng impeachment, ang mga naunang reklamo ay hindi nakalikha ng sapat na momentum upang makakuha ng kinakailang suporta na naging daan ng mabilis na pag-usad. Binigyan din naman ng Depensor ang kahalagahan ng konsultasyon ng partido tulad ng ginawa ng mga miyembro ng Kamara mula sa Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Laban ng Demokratikong Pilipino at iba pang mga partido politikal. Ganyan din ang Party List Coalition Foundation sa pagpapalakas ng kaso laban kay BP Inday. Magandang umaga, Pilipinas! Pinakikilos naman ni Senator Amy Marcos ang National Electrification Administration para bigyan ng AIMI solusyon ng mga lugar na wala pa ring matatag na supply ng kuryente. Idiniin ni Senator Marcos na napaka-importante ng kuryente sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao na nakakaapekto sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Sa mga lugaran niyang walang maayos at maasahang supply ng kuryente, apektado ang edukasyon ng mga bata. Bumabagal ang pag-unlad ng kabuhayan, nalinimitahan ang oportunidad sa hanap buhay. Sinabi pa ni Senator Marcos, hindi sapat na ang pansamantalang solusyon at ang kailangan na isang sistematikong plano para sa stable at sustainable energy sources ng bansa. Panahon na niyang isama sa energy roadmap ang micro-renewable energy sources tulad ng maliliit na mga solar at wind farms na kayang magbigay ng kuryente sa mga malalayong barangay at mga isla na mahirap abutin ng traditional na power lines. Sa ganitong paraan, sinabi ni Senator Marcos, hindi kailangang umasa na lamang sa mga malalaking planta ng kuryente at magkaroon ng distributed o mas malawak na distribution at independent power sources na angkop sa mga rehiyon. Mas mapapabilis din niya ang pagkamit ng gobyerno sa 100% electrification kung saan siguradong magkakaroon ng matatag na supply ng kuryente ang bawat pamilya, paaralan at mga negosyo hanggang sa mga kanayunan. Hiniram lang pala yung kanilang transformer dyan sa Seneco. Naku, hiraman ng transformer ng mga bulok lahat. Naku po. Pero hindi ko naman maintindihan, hoy gising NEA, magsindi na kayo ng ilaw. Hoy gising sa NEA, may pera naman kayo. Naku, asikasuhin ninyo yung Noneco na yan at magkaroon na sila ng sariling transformer. Hindi po pwede na basta ganyan-ganyan na lang. Dahil ako yung chairman doon sa co-op, sakop din namin yung electric co-op. Matagal na may problema yan, bakit hindi inaaksyonan ng NEA? Mr. Nani, kalampagin po natin si Nani Almeda. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa Union, New Jersey, USA. Ang sabi ni Joaquin Sarmiento, ano daw snowy and rainy ngayon. Diyan po sa Union, New Jersey, USA. Buti sila doon, may snow, dito snowflakes lang. Gani pa sa bumbunan. Ay, balakubak pala yun. Magandang umaga din po sa mga taga-Calamba, Laguna. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Ay, teka nga pala. Ay, may nagpapabati din ng happy birthday. Happy birthday, Rocky Aquino.
ng Marikina. Ayan, sige, binati na ho natin ha. At doon ho sa iba pang mga nagbe-birthday, baka gusto ho ninyong bigyan ng advance Valentine's. Nandiyan ho ang tangerine chocolate. Tangerine chocolate po, produkto ng mga magninigog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Pagkatapos ho, tinutulungan din po ng lokal na pamahalaan para ma-process para maging tangerine chocolate. Kaya ngayon, ang mga magsasaka dyan po sa Quezon, hindi na lamang umaasa sa kopra, nakapagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. O sa mga magregalo ho nito ha, para po next week ha, sa Valentine's Day. Tawag na kayo, mag-text ho kayo sa 0919-095-5935. Agahan daw ninyo ang placement ng order ha. 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yun din niyo makikita yung iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil ito po ay tinulungan ng DOST at saka ng Department of Trade and Industry. Kaya naman, bagamat ang tangerine ay gawang lokal, taste and looks global ito. Ayan. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Yan po ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Tina Cabral Estores. Aba, binabati ka ni Mami Malu. Mami Malu, kumusta ka na ha? May pakain ba tayo ngayong umaga? Ala. Nakarmet si Mami Malu. Happy birthday din kay Alfredo Istinoso dyan sa Pay 7 ACM Homes, Alapan 1, Imos, Cavite. At magandang umaga din sa mga taga-Oriental Mindoro. Ay, magandang umaga sa mga taga-Oriental Mindoro. Kumusta na kayo? Ang daming natuwa doon sa binanggit natin kahapon na meron ng solusyon na ino-offer si Ma'am Joanna Valencia. May pinopropose ito na 5 to 10 years na development project para humatugunan yung problema ng supply ng kuryente dyan po sa Oriental Mindoro. Sa tagal na panahon na lagi na lamang namumroblema yung mga negosyante, lalong-lalo na yung mga maliit na negosyante, hindi kaya talaga na sustinihan yung paggamit ng mga power generators, yung maliliit na power generators, yung di crudo. Talagang malulugi ka doon, di ba? Pag nagnegosyo ka pa na ng ice cream doon, kinabukasan, juice na yung i-offer mo, ha? Kakaiba. Ngayon, para daw maging sustainable yan, kinakailangan talaga ng medium term, short term, medium term, at saka long term project. Yan po yung ino-offer ho ni Ma'am Joanna Valencia. Ayan, ha? Yung mga tumakbo ng mga nakaraan, panay pangako, panay drawing, ha? So, solusyonan natin ang problema ng kuryente. Yan po sa Oriental Mindoro, pero ngayon, nga. Ayan, ha? Nga. Alang hong nangyayari. Kaya kung kayo ho dyan sa Oriental Mindoro ay nag-iisip-isip, panahon na ng pagbabago. Palitan na ang mga engot. Magandang umaga, Pilipinas! Claudine Barreto may cryptic post tungkol sa loyalty ng isang kaibigan. Hala, sino kaya ang pinariringgan ni Claudine? Yan ang chichika sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Naintriga ang mga netizens sa huling post ni Claudine Barreto na tila nagsusumbong sa kaibigan niyang si Katrina Paula. Isang cryptic post ito tungkol sa loyalty sa mga kaibigan. Ang sabi ni Claudine sa kanyang reel na kung saan ay may kuha sila ng kaibigan niyang si Katrina, ang sabi nito, "The other day I lost 2 of what I thought is like family to me. It's sad when people cannot understand the concept of loyalty." Ang tatanda na natin, di pa rin alam ang meaning nito. Palanggas, ang sabi nito pa ni Claudine para sa kanyang mga followers, sabi niya, "If someone used your name to borrow money without your knowledge, then nahuli mo, report to the police and guess what? Tama ba na ayaw mag-witness kasi ayaw nila ng gulo? Tapos sasabihan ka wala silang ibang ginawa but to help you? What?" End of quote. Mahaba pa ang hanash ni Claudine na ang payo niya sa kanyang mga followers na umiiwas sa mga ganitong kaibigan na kahit alam daw nila ang katotohanan, ayaw naman panindigan at sa halip ay pumanig pa raw sa may sala. Marami tuloy nag-iisip kung sino ang tinutukoy nito pero walang nagbinigay na clue itig si Claudine Barreto, pero pawang pagdududa pa lamang at haka-haka at may mga naisip pa kung sino talaga ang tinutukoy nitong aktres. Gorgie Rula po nag-uulat
mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga sa mga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayan, busy daw sila sa pagluluto ng turon at saka lumpia. Magandang umaga din sa mga miyembro ng Pamilya Patrimonio at magandang umaga sa mga taga Castlemaine, Victoria, Australia. How's your day today? Maganda umaga, Pilipinas! Mali. How's your day today? Ayan, kasi die sila doon. Ang dami nila die. Ay, huwag na tayo mag-English. Magagalit yung mga estudyante ng... Maganda umaga, Pilipinas! Actually, iba gusto naman talaga eh. Diba? O, kaya lang. Birthday daw po ngayon ni PNP Chief Romel Marbil. Extended ho ang kanyang termino. O, kaya dun ho sa mga dun ho sa mga nangangarap na ma-extend ang kanilang mga term. Do nothing. Alam pang ginagawa yan, extend ang term, ha? 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po na may mag-ultamayo. Ano ba itong ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, clinical trial. At ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po naman yung PDC o plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system at nagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog, pinalalakas nito ang ating immunity, pinapanumbalik ang sigla ng ating katawan para kinabukasan may panibago tayong lakas na harapin ang panibagong bukas. O kayo po may mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang ultamayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po'y halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero wag natin kalimutan ang mahalagang paalala. Ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Happy 40th birthday kay Attorney Victor Roy Macalintal. OIC ng Public Attorney's Office sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Binabati ka ni Don Sherwin Alparo. PNP Samar tiniyak naman ang seguridad ng publiko sa gitna ng pangamba sa munoy puting ban na nangunguha daw ng bata sa lalawigan. Hanggang ngayon ba pinapatulan pa itong mga ganitong mga kwento-kwento? Pero ang balita namin, meron isang puting ban nangunguha ng mga pogi. Yun naman pinagtataguan ko. Hindi, baka mapagbintangan ako eh. Na akong driver ng van. Dadala na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Muling nag-viral sa social media ang tungkol sa puting van na nag-iikot sa Samar at kumukuha ng mga bata. Noong mga nakaraang taon, kumalat na ito sa social media ngunit hindi na patunayan at aligasyon lamang. Ang sabing aligasyon muli na namang ipinakalat ngayon, bagay na muling ikinaalarma ng ilan sa mga magulang. Una nang naglabas ang pahayag ang PNP ng Eastern Samar na hindi maalarma sapagat ang pulis ay patuloy sa pagbabantay. Ang pinagdududahan naman na puting van ay hinarang ng Hipurlos Municipal Police Station nang magsagawa ang nasabing kapulisan ng checkpoint. Na-check naman ng mga pulis ang van upang matukoy ang pagkakakilala ng mga sakay. Ngunit lumalabas na ang pinagdududahan na suspect na sakay ng nasabing puting van ay isa palang nagbibenta ng safety devices ng LPG. Hinikayat ng PNP ang publiko na kung may kahina-hinalang galaw ay picturean na lamang may video ang sasakyan, plate number at mismong mga sakay. Pinapaalala ng PNP ng pagpapakalat ng maling mga impormasyon sa social media ay may karampatang parusa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Oy, happy anniversary po kay Mr. and Mrs. Giganto. 35 years na daw ang kanilang pagsasama. May panawagan naman ang Comatrona Party List sa bagong talagang presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation na si Dr. Edwin Mercado. Ito ay ang pagkakaroon ng transformative leadership na magtatakda ng bagong pamantayan para sa transparency, pananagutan at kahusayan sa pambansang sistema ng health insurance.
Ayon sa Angko Madrona Party List nominee na si Attorney Arnel Gomalia, umaasa ang sambayanan sa PhilHealth hindi lamang bilang mahalagang bahagi ng sistema ng kalusugan, kundi pati na sa pagiging modelong institusyon na nagtataguyod ng tiwala ng mga mamamayan. Pinasisiguro ng abogado na ang lahat ng proseso, desisyon at transaksyong pinansyal ay sinasagawa ng may pinakamataas na antas ng transparency at na ibibigay din sa bawat Pilipino ang abot kaya at dekalidad na healthcare services. Kasabay nito, naglatag din ang Angko Madrona ng mga suggestion na magpapalakas ng serbisyo publikong pangkalusugan, kabilang ang pagpapalawak sa mga programang magsusulong sa preventive healthcare and wellness upang mabawasan ang kabuang pasanin sa healthcare system. Ganyan din ang paglulusad ng pinalakas na kolaborasyon sa lokal na pamahalaan, mga NGO, mga private partners para sa community-based health initiatives, education on disease prevention at pagpapalakas ng partnership sa healthcare providers para sa quality care at efficient service delivery. Magandang umaga, Pilipinas! Naghain naman si Senator Bongo ng isang panukalang batas na nag-uutos na magbigay ng health card sa lahat ng mga Pilipino upang mabigyan sila ng access sa healthcare services sa ilalim ng National Health Insurance Program. Sa Senate Bill 2983, nilalay nitong tugunan ang mga gap sa PhilHealth registration at palakasin ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Binigyan din ni Senator Go ang pangangailangan para sa lahat ng mga Pinoy na magkaroon ng tangible proof ng kanilang membership sa PhilHealth na makatutulong para mapadali ang pagkuha ng benepisyo sa ilalim ng batas. Nilinaw ni Senator Go na sa ilalim ng Universal Healthcare Law, lahat ng mga Pilipino miyembro ng PhilHealth, ngunit hindi dapat o hindi naman lahat ay merong PhilHealth ID. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit sa 1,500 na mga pulis sa Davao na promote. Congratulations! Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may bundag. Mayong buntag sa Kuyang Angel, naging matagumpay ang isinagawang sabayang O-taking, donning and pinning of ranks for calendar year 2024 sa Second Level Uniform Personnel Regular Promotion Program kasama ang Regional Director ng National Police Commission 11, Julieta Rañeses, na ginanap sa parade ground ng PRO11 Camp Sergeant Quintin Merecido. Pinangunahan ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang nasabing aktibidad na may kabuuhang 1,569 PNP personnel ng PRO ang na-promote sa susunod na mas mataas na ranggo. Ang 320 personnel na binubuo ng 172 personnel mula sa PRO 11 at Regional Mobile Force Battalion 11 at 148 na personnel mula sa National Support Units na nakatalaga sa nasabing tanggapan ay nanumpa sa Regional Headquarters, habang ang natitirang 1,101 PRO 11 at 12 NSU personnel ay nanumpa sa kanilang Provincial Headquarters. Bukod dito, pinapanumpa rin ni Police Brigadier General Rosete ang mga bagong na-promote na personal ng PNP. Sa kanyang paggabay, pinati niya ang mga bagong promote at kinikilala ang suporta ng mga pamilya at mga mahal sa buhay. Pinaalalahanan din ni Rosete ang mga ito sa mas malaking responsibilidad na kaakibat ng kanilang mga bagong hanay at palaging isama ang tunay na papapalaga at karakter na itinanim sa kanila bilang mga pulis. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Police Community Academy Program naman ng PNP pinatutupad ng Basista Pangasinan Municipal Police Station. Ano kaya itong programang ito? Alamin natin mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masanto siya kabasanay sa kaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa phase 4 na ang Basista Police Station sa pagbibigay ng kaalaman sa mga high school student sa kanilang area of responsibility, kung saan ay pinangunahan ni Police Executive Master Sergeant Lira de Guzman, na Municipal Executive Senior Officer o MISPO ng Basista Police Station sa ilalim ng supervision ni OIC Chief of Police Major Vrail Dave Dongok ang pagbibigay ng lecture hinggil sa Republic Act No. 9165, mas kilala sa tawag na Dangerous Drug Act of 2002, Insurgency and Terrorism at Traffic Rules and Regulation at Defensive Driving. Dito tinalakay kung paano iwasan ang illegal na droga at kontrahin ang insurgency and terrorism, at higit sa lahat ang pagpapaunawa sa mga estudyante ng pagsunod sa Traffic Rules and Regulation at Defensive Driving upang maiwasan ang aksidente sa lansangan. Ito si Freddy Pajardo nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy.
Samantala, mga PDL sa Olongapo District Jail matagumpay na nagtapos ng bread making at beauty nail care program. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ilalim ng pamumuno ni Jail Superintendent John Teddy Madria, warden ng Olongapo District Jail at sa pakikipagtulungan ng Bayan Academy at BPI Foundation, matagumpay na naisagawa ang graduation exercises para sa dalawang programang pangkabuhayan. Ito ay ang bread making at beauty nail care. May kabuang 38 person deprived of liberty PDL ang nagtapos sa kursong bread making, habang 16 na PDL naman ang nakumpleto ang beauty nail care program. Layon ng mga programang ito na bigyan ang mga PDL ng dagdag kaalaman na makakatulong sa kanilang karagdagang hanap buhay sa muling paglaya, pagbabalik sa lipunan sa kanilang mga pamilyang nag-aantay sa kanila. Binigyan din ni Jail Superintendent John Teddy Madria ang mahalagang papel ng ugnayan sa pagitan ng Welfare Development Unit at Bayan Academy sa tagumpay ng mga programang ito. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa dedikasyon at sipag na ipinakita ng mga PDL sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang pagsisikap at determinasyon na matuto ay patunay ng positibong epekto ng ganitong mga pagsasanay sa kanilang buhay. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, nagbigay ng mahalagang kagamitan ang Bayan Academy sa mga nagsipagtapos, kabilang ang isang oven para sa bakery livelihood at nail care kits para sa mga nagsanay sa beauty services. Bukod dito, namahagi rin ng food packs para sa mga nagtapos bilang suporta sa kanilang paglipat sa bagong hanap buhay. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May ababa kikayungan sa mga kababayan natin dyan po sa Pampanga. At baka kayo'y naghahanap na magandang investment opportunity sa Central Luzon. Nandito po yung pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. Aba, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, makipag-ugnayan sa Westchester Realty Corporation. Ang tinutukoy natin ay yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ng mga proyektong ito ng Westchester Realty ang palengke, eskwelahan, simbahan, pati ho yung mga grocery stores at munisipyo nasa loob po mismo ng township. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ganda Umaga, Pilipinas! Pabor ba ang grupong Sinag na magpatupad ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy? Pag-uusapan natin yan sa ilang saglit. Oras muna sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. RH number 1. Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa Baguio City, ganyan din sa Camarines Sur. Diyos maringaga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Alas 5 ng umaga. DZRH
Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Ang presyo ng baboy sa mga pamilihan, 420 pesos hanggang 480 pesos. Pero ang farm gate price, 240 pesos pa rin. Ay, sus me. Grabe namang magsamantala sa mga consumer, ano ha? Kasama na natin si Ginoong Rosendo Son ng Grupong Sinag o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Kasendo, you. Nawawala si... Nasa Zoom, via Zoom si Kasendo. Kasendo, good morning. Pa-Angel, Ayan. Oh, ayan na si Kasendo. Kasendo, yuhu. Magandang umaga. At teka, malupakiayos mo nga yung linya ni Kasendo muna. No? Kasendo, sandali lang. At nagluluko yung linya ho natin. Ano? Via Zoom. Via Zoom nga. Oo, hindi nga nag-ano eh. Kasendo, try natin ulit ha. Nagagalit si Malo Cabral dito sa akin eh. Oh, sabi niya sa Zoom kanina pa. Oh, Kasendo, good morning Kasendo. Ala nga, ayusin mo nga muna. Naghahanda na ang Kamara de Representantes para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga miyembro ng impeachment prosecution team na sina Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo at One Rider Party List Representative Bronze Gutierrez na sila ay determinadong kampanan ng kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Ayon kay Defensor, magkakaroon sila ng information campaign para sa mga kababayan natin para maintindihan ang proseso ng impeachment to simplify it. Para ang bawat mamamayan ay maintindihan ang proseso. Binigyan din ni Defensor na dapat maialhad ng simple at malinaw ang bawat artikulo ng impeachment upang maunawaan ng publiko. Pinatunayan ni Gutierrez na handa ang Kamara at hindi ito aatras sa kanilang responsibilidad. Bagamat walang intensyong gamitin ang kampanya, inamin ng dalawa na maaaring maitanong sa kanila kung ang kanilang mga constituents ang tungkol sa impeachment. Sinabi ni Gutierrez na maraming tao ang nalilito at gustong maunawaan ang naging aksyon ng Kongreso. Magandang Umaga Pilipinas! Andiyan na si Kasendo. Kasendo, good morning. Angel, magandang umaga. Ayan, oo. Totoo ba, magkano ang farm gate price na lang muna natin ng baboy? Yeah, yung Metro Manila daw umabot ng 420 to 435, no? Yun ang retail. Ang farm gate kasi 240, so medyo mataas yung retail dyan sa Metro Manila. Pero sa probinsya naman, umabot ng 360 to 380. 360? O 300 to 360? 360 to 380, yeah. Okay. Yun ang market price, ano ha? Pero magkano ang farm gate? Yeah. Magkano farm gate sa probinsya? 240. 240 pa rin. Doon ba sa 240 masaya ng mga magbababoy nun? Okay naman. Yung presyong 240 kumikita na yung mga nag-aalaga ng baboy. Okay, pero masyado namang malaki, pahirap naman sa mga consumer, yung 420 hanggang 480. Yes, oo. Sa tingin natin, kailangan nasa 380, 390 lang maximum ang presyo. Okay, so yun ang dapat na maging SRP, yun yung maximum suggested retail price. Ang tinutukoy na dahilan, kulang daw kasi ang supply. Kung kulang ang supply, anong nangyari doon sa importation? Kasendo? Yeah, ang laki ng increase ng importation, no, from 520 million kilos naging 740 million kilos ang pumasok. So dapat hindi talaga tumaas yung presyo dahil may mga imported na pumapasok. Pero yung imported, nasa processing plant. Wala naman yung sa wet market. Mayroon may mga refrigerated ang mga market. So
pupunta na rin yung itong mga frozen sa market. So the more na hindi dapat tumaas ang presyo, magkano yung landed cost? Ang computation namin nung 10 days ago, nasa 150 to 170 ang landed cost. 120 to 170 lang ang landed cost. Tapos, magkano na ibibenta pagka frozen? So, at the market? Yun nga. Yun ang dapat na pag-usapan din dahil mataas yung frozen sa retail, no? So, dapat mapag-usapan din kung magkaroon ng meeting para at least maset yung MSRP ng frozen tsaka ng itong local meat natin. Gaano karami na ba ang local hog raisers nating nakabalik? Sabi kasi ng DA, hindi, nag-normalize na, nakapanumbalik. Sabi ko, teka muna, ako ho'y magbababoy. Kaya alam ho namin na 1 year yung period bago ka makapag-repopulate pagkatapos kang madali ng ASF, di ho ba kasendo? So, paano mag-normalize? Wala na nga gustong bumalik sa pagbababoy. Yeah, Ka-Angel, nung, di ba last year, mga June to December, malaki ang tinamaan ng ASF. So, ang sinabi natin last year, di ba, yung effect is itong January to May. Kaya talagang nabawasan. Yun ang problema natin, no? Yung nabawasan ng tinamaan dun sa ASF. So, ilan ho ang nakabalik na? Estimate ho natin. Ngayon, wala pang 1/3. Yun ang nakikita natin doon sa total na nawala, no? Almost estimate natin June to December, mga 2 million heads ang nawala. 2 million heads. Teka muna, hindi. Pero in terms of yung mga hog raiser, gaano ho karami nakabalik na? 1/3. Sabihin natin, mga 250,000 siguro na heads ang bumalik, pero malaki pa rin ang nawala. So talaga may shortage nga tayo, ang problema kasi dito kasi, paano natin makukumbinsi yung mga magbababoy, yung mga dating magbababoy, lalong-lalo na yung mga small scale o mga medium scale na bumalik sa pagbababoy? Unang-una, ala pang linaw yung bakuna. Hindi naman pinamimigay ng libre. Ala namang subsidy. So paano ho yun? So far ngayon, Ka-Angel, nag-roll out na, no? Ibig sabihin yung mga interesadong magpabakuna ng itong ASF, pwede nang gumamit, no? Doon sa controlled area or nationwide na pwedeng i-conduct yung testing. So, 500,000 dose na ang linalabas. So, yun ang available na for vaccination. Testing? Sabi nyo, testing? Hanggang ngayon, nasa testing state tayo? Bali, controlled. Ibig sabihin is dapat monitored ng Bureau of Animal Industry para makita, no? Kasi yung final result is by March, bago malalaman yung mga na-test na almost 32,000 heads na. Wow. So nasa testing stage pa rin tayo. Hindi pa rin talagang full-blown. Libre yun, yung bakuna na ibinibigay o may bayad? Libre, no? Libre ibibigay yung bakuna. And ito is under kay Yusek Dante Parapica. Okay. So, libre. So, dapat ang suggested retail price, ang sinasabi ho ninyo, kahit dito sa Metro Manila, should not be more than 390. 380 hanggang 390. Kumita na yung mga traders nun. Kumita na, no? Ang tingin natin, yun ang dapat na maset ng Department of Agriculture kasi sa Metro Manila lang ang sobrang sumipa yung presyo. Hindi Ito, sabi sa Mindoro, 450 pesos nga daw per kilo. Dapat maset talaga yung price, no? Pati dun sa area na mataas. Pero yung area ng Bisaya, Mindanao,
hindi ganun kalaki ang tinaas, no? Tsaka dito sa northern part of Luzon, hindi rin umabot ng 400 pesos. Sa Sultan Kudarat nga daw, 120 pesos per kilo ang farm gate. Pero sa palengke, 300 pesos. Hindi ganun. Pero ang baba pa rin ang farm gate sa ibang mga lugar pala, no ha? Depende din siguro. Yeah, kaya mas maganda i-set para at least yung mababang presyo, at least sumabay dun sa presyo ng MSRP. Yeah. Kailan kayo magbi-meeting? Wala pa? Dapat this coming week na magse-set ng meeting. Sige. Balitaan nyo kami, Kasendo, ha, kung ano yung magiging usapan. Oo. Thank you. Okay. Thank you. In the meantime, maraming salamat po kay thank you, magandang umaga po. Si Ginoong Rosendo ng grupong Sinag. Ganda umaga, Pilipinas! Dalawang NPA patay sa enkwentro naman ng militar. Mataas na uri ng mga baril na kumpiska sa Parana, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy? Dalawang miyembro ng Communist Terrorista Group patay matapos makipag-barilan sa mga sundalo. Matataas na uri ng baril na kumpiska. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division ng Philippine Army spokesperson Captain Jefferson Mariano. Nangyari ng salinti sa bundok na barangay sa Santo Niño, Parana, Samar, na enkwentro ng 33rd Special Force Company ng Philippine Army at 87 Infantry Battalion ng mga NPA sa Yacal Platon Sub-Regional Committee, browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Pagka alas 8 naman ng umaga, kahapon nakaenkwentro naman ng 87 IB ang mga CTG kung saan umabot sa 3 minuto ang palitan ng putok at dahilan ng pagkamatay ng 2 NPA at nakumbiska ng mga sundalo ang isang M16 rifle, isang kalibre 45 na baril at 2 international law ban anti-personal mine, isang rifle grenade, assorted magazines, mga bala at mga war materials. Ayon kay Brigadier General Leonard Lina, commander ng 801st Infantry Battalion ng Philippine Army, nagkikiramay sila sa pamilyang nasawi ng mga rebelde dahil sa engkwentro sa Parana, Samar. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dengan salamat Jimmy, 5:13 ang oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Bibisita naman si Senator Jaime Marcos sa Valencia City, Sumilaw, Bukidnon para sa inaugurasyon ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds Project ngayong araw. Guest of honor at speaker siya sa formal na pagbubukas ng Farm to Market Road ng Valencia City at water system naman sa Barangay Kisolon. Inaasahang mapapalakas ng sabing mga proyekto ang agricultural productivity, accessibility at water supply ng komunidad. Bukod sa integrasyon, makikipagdialogo din si Senator Jaime sa iba't ibang mga sectoral groups ng Sumilaw upang personal alamin ang kanilang hinaing at talakayin din ang mga posibleng panukala at suporta na makatutugon sa mga ito. Kamakailan lamang, pinangunahan din ng Senador ang integrasyon ng Farm to Market Road sa Barangay Siklong, Laur, Nueva Ecija, sa ilalim din ng Kalahi Seeds ng Department of Social Welfare and Development. Maganda umaga, Pilipinas! 14 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming team. Nasa Barangay Marulas, sa BBB. Nasa Barangay Marulas ngayon, dyan po sa Valenzuela City, ang grupo ni Sherwin Alguaro. Lakasan nyo na ang inyong mga telebisyon at radyo, baka kayong makadali ng 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! 5:14. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga Antipolo City at saka congratulations muna kay Ma'am Dottie Molino. Ano yung teacher namin nung elementary. Ma'am Dottie, thank you ha. Kita ho naman yun si Ma'am Dottie. Teacher ko pa yun ng elementary Pero hanggang ngayon, masugid pa rin hong sumusubaybay ho sa amin. At kinilala ho siya ng DepEd sa kanilang Agawad Kaagapay 2025. Ma'am Dottie, happy viewing At thank you again sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At
magandang umaga din po kay birthday po ni Boss Noel Cobalies ngayon, ha? Si Boss Noel Cobar, ha? Binabati ka ng mga poging miyembro ng Klas Mapitagan ng Philippine Military Academy, ha? Boss Emil, kumusta ka na, ha? Tsaka si Attorney Gil Meneses. Tsaka huwag natin kalimutan, El Presidente Nick Bartolome. Ayan, ha? Good morning po sa inyo, ha? Happy birthday ulit kay Noel Cobalias. Sakit ba kayo sa alumni homecoming? Maganda umaga din po sa mga taga Talisay, Batangas. Piyesta pala ngayon dyan sa Talisay, Batangas. Nag-aanyaya si si Mayor Senny Mendoza, maulan din ngayon sa Talisay. Congratulations sa lokal na pamahalaan po ng Talisay at mga organizer ng Punlad Festival. Ngayon naman Karakol. Kaya lang maulan daw po sa Talisay. February 10 pa palang piyesta nila doon. Monday. Lapit na. Maganda umaga. Maganda umaga din kay Siyempre, huwag natin kalimutan si Justice Max De Leon, kaagang gumigising niya, na. At saka si Court Administrator Raul Villanueva, at saka sa mami niya, ha? Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo, ha? At saka siyempre si Ambassador Harry Amping, Ma'am Naida, yan, mga maagang gumigising. Congressman Adolfo Plato, kumusta ka na, ha? At saka si Congressman Byung Garing, ha? Magandang umaga din po, ha? Kaaga din hong magsigising ng mga yan, ha? Okay, yan. At saka siyempre, ano pa nga ba yun? Baka may makalimutan ho tayo dito na batiin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Yung Midnight Singers daw natin. No nga pala, yung Midnight Singers natin, huwag natin kalimutan. Boss Manny, Sir Art, Sir June, at saka syempre si Tita Cora, Tita Lloyd, at saka si Tita Linda. Thank you po, ha? Ganda na itong pinadalahunin yung sweatshirt sa akin. Alam nyo malamig, ano, ha? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, pero ako hindi pupunta ng Japan, ha? Ayoko magka-influensya at saka pneumonia. Maganda umaga, Pilipinas! Yan naman ang itatanong natin kay Ginoong Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Yan, magandang umaga, Kong Angel, at sa mga tagapakinig natin, no, at nanonood sa atin sa DCRH. Sino ang vulnerable sa influenza? Di ba kasi kadalasan pagka malamig ang panahon, sasabihin nila, mag-ingat kayo sa influenza. Who's vulnerable sa influenza? Well, technically, Kong Angel, ang mga bata at mga senior citizens natin, and especially also, no, yung mga immunocompromised natin o yung mga mababa ang immunity. Kasama dito yung mga may chronic diseases at may mga hypertension, diabetes, no? Kasi nga, pagka meron kang ganitong sakit, bumababa yung immune system mo. Kasi technically, ang influenza kasi it's caused by virus, no? And usually, it's self-limiting, meaning kusang nawawala, kaya nakaka-recover in 7 days, 14 days. It all depends on your immunity. How strong is it na labanan yung virus na pumapasok sa'yo? Kasi ang virus naman, Kong Angel, dumadami yan sa loob ng katawan natin by using our own cells. Hina-hijack niya yung cells natin, doon siya dadami, doon siya maglalabas sa mga additional na virus, no? So kaya tumataas yung viral load natin. So kung mataas yung panlaban mo, maaga siyang nadedetect, hindi niya basta na-hijack yung mga cells natin, then mabilis makokontrol. So meaning magkakaroon ka lang ng konting sipon and then makaka-recover ka agad. Pagka hindi ganun yung sitwasyon, posibleng lumala. Pwede ka magka-pneumonia. Ayun. Bago natin puntahan yung pneumonia, yung mga asthmatic mas prone sa influenza? Ang mga asthmatic hindi naman sa mas prone, kaya lang mas matindi yung effect sa kanila because of they have inflammation sa lungs nila. So mas na-aggravate yung pagkakapamamaga nung hingahan nila, kaya parang mas malala kasi hirap talaga silang huminga. Okay. Si Sancheke, kaya napag-uusapan natin yung, siyempre, inabutan to ni Boss Brian. Inabutan mo yun, ano? Yung kasi kinikwento mo. Nanood din ako niya. Yung Mature Garden, kinikwento lang sa amin dito ni Ray. Hindi mo na ba inabot ko? Hindi ko inabot ang hindi ko inabot ang, ano pa, Ray? Mature work? No? Mature Garden. Mature Garden. Mature mga garden. Sarsuela ata ng tayo. Sarsuela, panahon ng hapon yun, magbira ka. Oh. Anyway, so, siya pala ay, ano tawag dito, asthmatic pala siya. Meron siyang asthma nung magpunta siya ng Japan.
Si Brian may asthma din po, asthma wife. Iba naman yung asthma niya, no? Pero si Sanchay pala merong asthma even prior to going to Japan. Ayun. So lumala pagdating niya doon dahil meron siyang dahil sa sobrang lamig ng panahon. What triggered it? Well, Kong Angel, kasi yung kay Barbie, kay Sanchay, meron siyang ibang mga, based on documented, na mga reports, meron siyang iba pang conditions kasi Like, for example, may history siya ng epilepsy, nagkaroon siya ng seizure meron din siyang heart problem, nagkaroon siya ng heart disease before, may mitral valve prolapse din siya, plus yung previous, lumalabas, meron siyang depression and eating disorder. I think this is what aggravated the situation because of the depression and eating disorder and all other chronic conditions niya. Kaya mas mabilis siya nagkaroon ng infection. Kaya malala. Kumbaga mahina yung immune system niya, mabilis na dumami yung virus, plus meron siyang asthma during that time, magkaroon siya ng asthma attack. So nag-combine yung lahat ng factors niya, kaya mas nahirapan siyang huminga, bigla nagkaroon ng complication. It has nothing to do sa lamig ng snow sa Japan. Well, sa malamig kasi na environment, your virus thrives. Mas dumadami sila. Mas malakas sila. Mas dumadami sila, mas mabilis yung kalat nila kasi mabasa dry yon, mabilis umikot yung virus, mas mabilis pumasok sa tao. Kaya pansinin niyo, pag malamig yung panahon, mas tumataas yung trangkaso. Okay. So ganun din yun. So kaya mabilis siyang nahawa. Paano napupunta sa pneumonia ang influenza? Okay, yan yung misconception nating mga natin generally speaking, kasi ang akala natin ang pneumonia is just caused by a bacteria, no? Ang pneumonia 50 to 60% is caused by bacteria, 30 to 40% is caused by virus, and less than 10% fungus. Influenza is a virus. Yes, oo. Even fungus pwede, Kong Angel, no? Even aspiration pneumonia, may tatawag kaming aspiration pneumonia. Kasi ang pneumonia, pamamaga ng air sacs natin namamaga yung air sacs, sa condition na namaga yung air sacs, no? Tapos nagkakaroon ng fluid or pus, no? So, bacteria and virus and fungus can cause pneumonia. So, yung virus, for example, ng influenza, na-infiltrate yung lungs nga at yun yung nag-cause ng inflammation. So, yes, influenza can lead to pneumonia. Ang problema namin, Doc, Kong Angel, no? Pag it's your viral infection, like influenza that causes your pneumonia, nagkakaroon ng pagbaba rin ng immune system dyan. So nagkakaroon ka ng super infection kasi your virus and your bacteria will cause the pneumonia. Kaya nagiging severe at nagiging lethal. So, again, tandaan, ang pneumonia, hindi lang siya bacterial. It can be your virus kasi it's the condition of your lungs namaga yung mga air sacs mo. Kaya dapat talaga ina-activate mo lagi ang PDC, yung plasmacid ditrixel, ano ha? Yeah. Nasaan ba yung PDC sa katawan, Sir Brian? Yeah, PDC is everywhere in your body. And ang purpose nga kasi is a command center siya. Parang control center mo siya. Tagahanap ng mga foreign or kailangang maalis sa katawan natin. Bacteria, virus. So yun yung pinaka-role niya. No? So it makes your immune system stronger. Yun yung or the entire coordination nila, no? Yun yung pinakamahalaga sa kanya. So that's the reason why for pneumonia per se, meron naman tayong vaccines, right? Yung binibigay natin namang pneumococcal, and you also give flu vaccine, no? But again, posible pa rin makaskip yung maka-evade yung mga virus and yung mga bacteria because iba na rin yung paligid natin, Kong Angel, nagmutate yung mga virus, so posible silang maka-evade. So that's the reason why aside from your vaccination, really strengthen your immune system. So yung activating PDC, mas mabilis, mas maganda yung ikot niya sa katawan natin. Mas mabilis niya na-detect yung mga virus at bacteria na kalaban. Pag na-detect niya yan, magsasend siya ng signal sa apat pa natin na cells, yung natural killer cells, T cells, B cells, and cytotoxic T cells para i-attack niya yung virus or yung bacteria para hindi dumami sa katawan. At ang isa sa pinakamagaling na pang-activate ng ating PDC based on clinical trial ay ang postbiotic.
Yan, para klaro. O, di ba? Documented naman yan, may clinical trials yon na yung Lactococcus lactis, specifically yung strain plasma, yun yung based on clinical trials, activates your PDC and helps in strengthening your immune system. Lalo na sa ganitong panahon, Kong Angel, we really need to strengthen our immune system. Lalong-lalo na sa mga senior, kung bibiyahe man kayo, lalong-lalo na sa mga malalamig na lugar, yung mga iniisno o dili kayo, akyat kayo ng Baguio, doon sa mga malulugar na malalamig na bahagi ho ng Pilipinas, pinakamaganda, mag-postbiotic na ho kayo. At ang kauna-unahang postbiotic food supplement po na rehistrado sa Food and Drug Administration ay ang Ultabio. Ayan, para klaro lang, di ba? Na hindi ho ito kwentong kutsero, At ito ho'y base sa clinical trial. Sir Brian, thank you for joining us. Na-correct Thank you so much. So mali pala yung paniniwala na influenza lang ang pwedeng mag-trigger ng pneumonia. There are more other. Okay. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Kong Angel. Si Brian Posadas po mula sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga tanungan tungkol po sa pinag-usapan ho natin, dito ho kayo mag-text 0917-110-6580. May mga medical experts na nakastambay dyan para sumagot ng inyong mga tanong. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna 4,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, upuan ho yung isa sa mga hinahanap natin, Kung ano man ang gawa niyan, gawa ba yan sa ice? Hindi, gawa sa ice. Kayo nasa Sapporo, Japan? Kung yan man may gawa sa plastic, sa kahoy, sa bakal, yun ang huhulaan na natin. Yung pangalawang item ay tutok lang ho kayo. Bibigay ho natin sa mga susunod pa nating programa, Ang iyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Kaya padala na ng inyo pong mga sagot. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! May huli na si Sherwin Alparo. Sandali lang, Sherwin, maghahanap buhay tayo. 5:32 Pilipinas! 36 makalipas sa alas 5. Ma'am Dana, sandali dahil may nahuli na si Sherwin Alparo. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sinong dayuhan yan, Sherwin, ang nahuli mo? Dayuhan, hindi. Hindi foreigner to. Sherwin, good morning. Nako, hindi to gumagawa ng mga papeles sa mga dayuhan. Lagot ka, nakikinig si Ma'am Dana. Ay, Ma'am Dana, good morning. Ang aga, napakasipag talaga ni Ma'am Dana. Pero, eto, mas masipag tong ating makakausap ng umaga dahil, Angelo, naniniwala ka ba na kinakausap dapat ang halaman? Naman! Oo naman. Para lumago, di ba? Oo, ako, yung mga halaman. Yung mga halaman na to. Yung mga halaman namin, kinakausap ko. O, di ba? Oh, kaya lang, alam mo, sa tagal ko nang kinakausap yung mga halaman, mga lintik hindi pa rin sumasagot hanggang ngayon. Hindi sumasagot, di ba? Oo naman. Pero ito, ibang mga halaman to, Angelo. Itong halaman na to, dito sa Marulas, Valenzuela, pinakikinig nila ng balita. Ba, talaga ha? Pinakikinig ko ng radyo. Uy, itong mga halaman ba yan, ha? Tignan mo, ayan, tingnan. Ang lago, ha? Diba? Oo. Ang lago na, may kalamansi, may mga ornamental plants, may mga cactus. Oo. Ano, tignan, cactus, bansot pa rin. Ang lilit ng mga cactus. Pero yun yung radyo, tignan mo yung radyo, lumang-luma. Nakatali na sa pader. Ba't yung tinali yung radyo? Nagwawala ba yan? Di baka manakaw Kala ko nangangagat yung radyo. Hindi, delikado baka manakaw. Antik Tignan mo naman.
nakatali. Nay, Hindi daw makawala. Saan ba? Nay, sino ba nagbigay niya? Pakinggan ko araw-araw. Sino nagbigay niya yan sa inyo? Si MacArthur o si Yamashita? Ay, Hindi mo lang yan. hindi ko pa yan. Si Rizal? Hinili ko lang yan dyan sa STM. Okay. Sige. Florinda Labrador. Florinda Labrador. Ayan. Florinda. Ano, palagi kayong nakatune in sa DZRH pag umaga? Opo. Tignan mo, echohin natin para maniwala ka. Ayan. Lakas ang radyo niya. Ilang baterya niyan, Sherwin? Sa likod pala yung speaker kaya hindi umi-echo. Sherwin, ilang baterya niyan? Dalawa lang. Dalawa lang. Nakataktak sa kuryente ang hilo kaya direktang nakikinig siya. Ano ginagawa ni nanay? Nagtitinda si nanay? Ano ginagawa? Nagbabantay ng tindahan. Babantay ng tindahan. Kayo rin po nagtatanim yan? Pinibili ko lang po, pinapatubuan ko. Magaling, di ba? Plantita pala si nanay, Pesos. 20 pesos yung pinakamura. Yung pinakamahal na halaman, anong pinakamahal mo dyan? Rubber tree, 420. Uy, mahal ang rubber tree, mahal pala. Meron silang MJ dyan? Nag-aalaga sila ng MJ? Rubber tree? Hindi, MJ, yung paborito ni Wala. Ha? Wala daw siyang alagang MJ. Bawal yun. Baka mamaya, pupunta tayo dito ng Valenzuela Police lang. Mariosep. Nakatakot naman. Sige. Mostly mga estudyante rin bumibili. Estudyante, mga project. Project. Kasi malapit din sa eskwela. At sino paborito yung pinakikinggan tuwing umaga? Angelo Palmores po. Si Angelo Palmores. Dahil si Angelo Palmores sa paborito meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat. Makakatulong na din. Ayan. Sherwin. Oo, dahil yes. Gawin mo nga 2,000. Bigyan mo pa ng 1,000 si nanay. 1,000 pa. Bigyan mo. Maraming salamat sir. Basta mga plantita, basta nagmamahal sa kalikasan, dapat talaga yun, kinikilala natin, tinitingala natin yung mga nag-aalaga ng halaman, yung mga nagtatanim ng halaman. Sana magtinda rin kayo ng bamboo. Kawayan mo. May seedling kayo? Hindi yan yung totoong kawayan. Planting material. Planting material na to. Kaya lang, in-order lang sa amin kasi maliit ang pisto namin. Maliit ang... so nagbibenta ni sila. Natukuha po kami. Okay. Sige. Ayan, galing. Dahil importante pagtatanim ng kawayan. Eto, dahil mahilig ka sa halaman, nanay, meron ka pang regalong grocery bag mula sa DZRH. Ayan, Ayan si nanay. Malaking soul po ito. Eto, ano ba ito mga ito yung... patingin nga nito yan. Pahiram mo ng camera yan. Eto, Angelo, kasi may mga tuyo dito. Ano yan? Pinatuyong dahon ng... Lumot po yan yung... Lumot. Ako yun yung hinahanap natin na dahon. Uy, bawal yun. Yung medical. Okay. Siya, sige. Sila matuto ang mga estudyante ng pag-aalaga ng halaman, Marco. Dapat lang. Yung effort, nanay, dahil sa iyo natututo sila mag-alaga ng kalikasan at ng halaman. Ito yung dagdag na 1,000. Yan 2,000. 2,000 kagad si nanay. Galing Nay, pambili nyo ng battery yan para laging malakas ang inyong radyo, ha? Bili kayo. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod nating winner sa ating bagong taon, bagong lakas promo kahit di pa pumuputok ang araw. Si Kuya Angel namimigay na ng limpak na 1,000. Kaya naman sa DZRH na palaging tumutok. Ari Summer 6, serving battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. Tsaka dapat talaga nagtatanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan, isa sa mga magagandang mga programa. Alam ba ninyo na pagka nagtatanim ho kayo ng puno, nagko-contribute ho kayo para sa paghaba ng buhay ng mundo.
Kasi pinalalamig ho natin ang ating paligid, ano ha? Nakalimutan ko tuloy itanong kay Sherwin. Sherwin, pakitanong nga kay Nanay Mamia dyan kung siya may seedlings ng nung puno na namumunga ng sardinas. Magandang umaga, Pilipinas! Wala pa naman noon. Alam ko may crossbreed. May crossbreed na ng saging at saka ng kawayan. Oo. Ma'am Dana Sandoval, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po. Kumusta na kayo, Ma'am Dana? Doing well po. Medyo marami-rami po tayong inaasikaso ngayon because of the deportations ng mga POGO workers. Alam ko. Pero alam mo bang may crossbreed na ng saging at saka ng kawayan? Oo. Ano po kayang nagiging produkto nun? Banana Q. Ano ba? Joke. Pinasasaya lang natin si Ma'am Dana dahil busy to. Uy, may mga kumakalat kasing mga galing ito sa iba't ibang mga agency. Ang sinasabi nila, meron na daw kayong guidelines, meron ng memorandum para doon sa mga ex-POGO workers na pinalabas ng bansa, di ba, noong December 31. Meron na bang guidelines kung paano sila makakabalik kung talagang sila ay kailangang magtrabaho doon sa mga existing na mga kumpanya naman na nangangailangan ng kanilang serbisyo? Sa ngayon po, ang standing order is lahat pa po ng mga pangalan na nandoon ay supposed to leave the country at blacklisted po yung mga naiwan dito sa bansa. Ngayon po, ang ginagawa ng ating ahensya ay nire-review po each case kung merong merits dun sa mga request nila. Lalo po ang tinitingnan ay particularly yung may mga asawa, may pamilya po dito sa Pilipinas. Very particular po tayo dyan kasi of course, pamilya, importante po yan na pagsamahin ang pamilya. So, ang pwede lang na maging basihan ng kanilang pagbabalik in the meantime na walang formal policy is yung kanilang pamilyang naiwan. Ayoko pa pong magsalita ng tapos, but that is a big consideration of the Bureau in terms of assessing yung mga request po. But generally speaking, hindi po tayo pumapayag na sila po ay hindi umalis ng bansa at hindi mailagay sa blacklist. So wala pang policy wala pang written memorandum on that? Wala po ganon. And alam mo sir, the thing is may narinig tayo ng mga naglalako ng mga ganyang serbisyo. Even PAOK was able to arrest a fixer, an agency sa loob din ng Intramuros na yan ang services na ino-offer nila na parang aalisin daw sa blacklist, pwede nang manatili sa Pilipinas, and yung deportation daw kasi nahuli yung mga nabiktima nila nahuli ng immigration for dun sa huling rate natin ng 450 individuals na i-release daw yung mga nahuli na iyon kapalit po ng napakalaking halaga. Ang siningil daw allegedly doon sa mga biktima niya nasa mahigit 1 milyon. Wow! Ang siningil po. So lifting ng ng blacklisting 1 million. Yes, lifting ng blacklist, release doon sa ating detention center. Kaya we're very thankful din for the opportunity na ma-share na wala pong ganong serbisyo sa immigration. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala doon sa mga fixer na kung saan lang napupulot na ganyan. Because ito yung mga offers nila na parang o-offeran tayo ng napakaganda pero lolokohin lang po tayo. Hindi, tsaka sabi nga nila, halimbawa, nalip ka sa alo ba yun? Ano ba yun? Alo? Ano yung alo? Naka-alert list po. Alert list order. Oo. Nakapasok ka ng Pilipinas kahit nasa alo ka, yun naman pala, pagdating dito sa Pilipinas, pwede ka pa rin ma-aresto kasi nasa alert list order ka eh. That's right po. So, double whammy. Kung ang individual po ay kasama dun sa POGO list, then they are part of the list na maaari po maaresto. Kung sila po ay alam nila na nananatili pa po sila dito at sila po ay mga POGO workers, they can go to the Bureau of Immigration and report po voluntarily para hindi na po sila hanapin, tugisin at hulihin.
yun po ang pinakamagandang gawin nila. They can proceed to the Bureau of Immigration. Bukas po ang opisina ng ating commissioner para dyan, para po maging payapa ang inyong pag-alis po ng bansa. So, ulitin ho natin ha, wala hong bagong polisiya at kung may mga pinag-aaralan man case to case. So, doon ho sa mga nagpapaloko, inaalok sila ng maliit pa pala yung sinasabing lifting ng blacklist 400. 1 million ang umabot ha. Grabe naman itong mga tirador na to. So kawawa naman yung mga nabibiktima, ha? Anyway, so kahit na may girlfriend, may asawa, case to case pa rin yung pag-aaral doon. Tama po kayo dyan. And wala pa pong polisiya about that. Inaaral pa po ng ating opisina kung ano po yung best action to be taken for special cases like that. Pero anong timetable? Kasi may mga negosyo din naman dito na relevant talaga yung kanilang presence, lalong-lalo na sa marketing. Ma'am Dana. It's a priority rin naman po. It's a priority of the Bureau. Actually, sa mga susunod po na Board of Commissioners meeting, yan po ang isa sa mga major discussions ng ating ahensya. And it's on the table already. Para wag naman silang mapagsamantalahan din ng mga fixer, ano ha? Yes, that's true. Kasi yun nga po ang naririnig natin dahil meron nga mga ganitong arrest na nangyayari ang Bureau, kung sino-sino po ang nag-o-offer ng mga ganyan naglalako. Pati sa WeChat may mga ganyang offers na ililift daw ang blacklisting, i-release. So wag po tayong maniniwala sa mga ganyan po mga offers. Okay. Thank you, Ma'am Dana. Magandang umaga. Thank you for joining us. Salamat po and good morning. Ingat po. Ayan, ha? Si Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, walang increase, walang price list at walang bulahan. Tawag ko kayo sa 0919-0955-935 pagka kayo ho'y naghahanap ng pangregalo ngayong Valentine's Day. Yan po ang hotline ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans para may process para maging Tangerine Chocolate. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po yan ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang bawat Pilipino? Kaya sa bawat tangkili po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya ating pong tangkilikin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate, magandang pamasko, magandang pangregalo ngayong Valentine's Day, araw ng mga puso. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 10 bago mag-alas 6. Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. Oras na para tayo po mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Yung ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan ho sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng ating mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed, at saka sa Joann's Pharmacy, pati sa PASMED. At wag nang natin kalimutan, ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At ang paalala lang natin ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Nabubulok na mga karne, nasunog na sa cold storage, dyan po sa Quezon City. Yung mga karning nabubulok mula doon sa nasunog na cold storage, hindi pa rin pala natatanggal. Yan ang balita sa atin ni Val Gonzalez, RH5 Val. Kuya Angel, masangsang namoy pa rin ang halos 3 linggo nang nagpapahirap sa mga residente malapit sa nasunog na cold storage facility sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Ito'y dahil sa hindi pa rin tuluyang nauubos ang nabubulok na tonel-toneladang karne na nakaimbak sa Glacier North Refrigeration Corporation sa kabila ng pagtulong na ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon. Sa report ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, hanggang kagabi ay 91% na ang natatanggal mula sa 4,000 tonelada ng frozen meat na nakaimbak dito. Bukod sa Quezon City Fire District na nagsasagawa ng flushing at Quezon City Health Department na responsable naman sa disinfection sa lugar,
Nakatutok rin ang Quezon City Veterinary Department para matiyak na nalalagyan ng apog o calcium carbonate ang mga debris at mga basura. Itong nakalipas na linggo ay aabot sa 38 mga guro at mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School ang nagsusuka sumakitan siya at pulot nagkandahilo dulot ng masangsang na amoy na galing sa storage facility na nasunog noon pang January 20. Aabot sa 7 barangay ang apektado ng mapahong amoy. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Teka mo muna, mamalengke muna tayo. Nasaan si Giselle Ricaport na sandali lang, Angel, ha? Ituloy na muna natin yung pamamalengke natin dahil baboy yung nababanggit ni Edwin Duque, ni Val Gonzales. Ayun, nasa Baclaran. Giselle, kumusta ang karne ng baboy dyan? Kuyang Angel, yung karne ng baboy, ang sabi ng mga retailer sa atin kahapon, sumipa daw ng 3 piso yung puhunan. Pero pagdating daw sa retail, hindi na raw sila nagpatong dahil nga daw halos wala na silang kinikita dahil iniilaga ng mga consumer yung karne ng baboy ngayon. Yung laman, Kuyang Angel, 380 pesos mula sa 350 pesos. Ang liempo naman, 450 pesos mula sa 420 pesos. Ang pork chop, 380 pesos kada kilo ngayon mula sa 350 pesos. Ang ribs at pata naman, 340 pesos mula sa dating 300. Itong sibuyas naman, Kuyang Angel, naku po, nagmahal ng 50 pesos ang kada kilo dito sa Baclaran Market sa Parañaque City. Yung pulang sibuyas, 230 pesos ang kada kilo mula sa 180 pesos. 170 pesos daw ang puhunan yan ngayon. Ang puting sibuyas naman mabibili sa 130 pesos ang kada kilo ngayon. Ang dati namang 20 pesos na isang balot ng maliliit na pulang sibuyas, 20 o 25 pesos na ngayon. Bunso daw ito ng kakulangan ng supply ng sibuyas na nagtulak naman sa Department of Agriculture na mag-angkat ng 4,000 metriko tonelada upang mapigil ang sirit na presyuhan. Kaya yung ating mga kababayan, pa-isa-isa na lamang yung bili ng sibuyas sa ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Rape suspect ng Cabanatuan City nahuli sa Caloocan. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May punta ka, Kuya Angel, nabitag ng mga tauhan ng DSUyo Northern Police District ang lalaking wanted sa Cabanatuan City dahil sa kasong rape. Ayon kay PD Director Police Colonel Josepino Ligan, nakipagtulungan sa District Intelligence Division ng Northern Police District ang DSUyo upang hulihin ang suspect na isang alias Juan, 21 years old. Nakamataan ang suspect sa may Block 11, Lot 20 sa Comaveli Street sa Vista Verde, Barangay 167 sa Llano, North Caloocan. Na-aresto si Juan makarang matanggap ang inisyong warrant of arrest ni Judge Barbara Ali Hernandez Biones, ang presiding judge naman ng Family Court of Branch 1 sa Cabanatuan City o Nueva Ecija noong dito lamang Pebrero 4, 2025. Wala namang nirekomend ng piyesa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. IRR ng anti-bullying law nire-review na ng DepEd. Detalye mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel, good morning. Pinag-aaralan po yung Angel, pinag-aaralan muli ng kagawaran sa edukasyon ng implementing rules and regulations ng batas kontra bullying para matukoy kung sapat ba ito para maprotektahan ng mga mag-aaral. Kasunod ito ng hinabi ni Secretary Sonny Angara na pag-iral pa rin ng problema sa pambubuli sa mga paaralan, bagay na lumitaw rin sa pinakahuling report ng Learners' Rights and Protection Office. Lumalabas sa datos ng Second Congressional Committee on Education na higit 10,000 pang public schools ang walang sariling anti-bullying policies. Kahit may batas na noon pang 2013, isa sa mga nakikitang solusyon ni Angara ay ang ma-prioritize ng pagkuha sa mga guidance counselor, parehong individual na maaaring makatulong sa mga bata. Lumitaw rin sa EDCOM 2 report ang kakulangan sa nabanggit na profesional sa mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, magandang umaga muli sa ating mga suki dyan po sa Binangonan, Rizal. Baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity dyan sa mga kalapitang mga bayan ng Rizal. Ay, puntahan ho ninyo yung St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang townhouse model dyan na Bianca, yung 2-story townhouse na meron pong balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms ho yan na kapag gising ho ninyo, sasalubong sa inyo magandang tanawin at magandang simoy, malamig na sipoy ng hangin.
Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos, 30 years to pay. Makipag-ugnayan lamang po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Aba, nasa paligid din ho niyan ang iba't ibang mga amenities, pero ang pinakamaganda niyan, yan po ay mag-aalok sa inyo ng magandang view ng nature. Pinabulana ni Manila City Councilor Joel Villanueva ang akusasyon ni dating Mayor Isko Moreno na may kinalaman sa pagbibenta ng property ng lungsod ng Maynila. Sa panayam ng programang Balansyado, ipiniliwanag ni Villanueva na mahaba ang proseso ba magkaroon ng kontrata. Dadaan muna niya ang ilang proseso sa konseho bago sila makapagbigay ng resolusyon sa City Mayor na pipirmahan naman ang kontrata. Ayon pa sa konsehal, sa katunayan ay kabilang sa unanimous decision ng konseho si Mayor Hani Lacuna na siyang presiding officer noon na nagbigay ng kontrata o na nagbigay ng otorisasyon kay Mayor Isko na pumasok sa naturang kontrata. ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa mga aral na iniwan ni Voltaire. Si Voltaire po ay isang writer ng French Enlightenment era. Ang totoong pangalan niya ay François-Marie Arouet. Ang sabi niya ho, it is difficult to free fools from the chains they revere. Kasi mahirap daw ho na palayain ang mga matitigas, mga fools, kung yung kanilang tanikala ay kanilang nagugustuhan. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 in just a while.